Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa ligong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang mensahe at gabay ng Diyos sa mga bansa. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 21 at talatang 4 po. Ito po ang mensahe. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pinag-aarian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12. Ang mensahe, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talatang 13 po ang mensahe. Sapagkat sinabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talatang 21, ito po ang mensahe. Datapat sinabi niya tungkol sa Israel, sa mo mag-aapon ako'y nanawagan sa kaisang bayang matigas ang ulo at mapaglimagsi. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talatang 23 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Ganito ang sinabi niya sa aklat ni Osayas. Yung dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko. At ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko. At ang pinagsabihan kayo hindi ko bayan ay tatawagin mga anak ng Diyos na buwan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 1, talatang 11 at 14. Ito po ang mensahe. Dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panapala. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo ay manalig sa Kanya. Matapos ninyo marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ng magtutulot ng kanyang. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talatang. Ito po ang mensahe. Pag sumakita ninyo manatili ang pagkakaisan mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Maraming salamat sa Diyos at kanyang mensahe sa linggo ito. Mula sa pagbabahagi ng mabuting balita ng ating The Bible Evangelization. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa tema na ang mensahe at gabay ng Diyos sa mga bansa. Yan. Ngayon ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa lahat ng mga bansa, partikular sa bansang Pilipinas na pinili man tayo o hindi, tayo ay pwede maging bayan ng Diyos at tayo ay pagharian niya kung ating pag-iibayuhin at susunod tayo sa kanyang kalooban mula sa inihayag ng mabuting balita o inihayag ng ating banal na Panginoong Kristo. Kaya kung tayo ay magpapailalim sa banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Kristo, tayo ay magiging bayan ng Diyos. Tayo ay mga bansang kanyang paghaharian at kung tayo ay magiging bansang kanyang paghaharian, tayo ay may malaking pag-asa na malita sa takdang panahon ng kanyang itinakda na tayo ay hindi makasama sa kanyang susupilin pagdating ng paghukom na kanyang gagawin. Na hindi tayo bansang kasali doon sa 1/3 na kanyang susupilin ng mga bansa pagdating ng takdang panahon ng kanyang paghukom. Bagkos, kung tayo ay bansang nakasusunod sa ating banal na Panginoon sumula Panginoon sa Kristo, tayo ay makakaisa niya 1,000 niyang taon na kanyang gagawing pamamahala sa lahat ng mga bansa. Kaagapin niya tayo upang supilin yung mga bansa rin na nanatili pa rin nananatili pa rin na lumalaban sa ating banal na Panginoon o hindi na nanampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Sila ay ating pasusundurin at paghaharian sa
aagapay natin ang ating banal na Panginoon Kristo. Kaya ang bawat mga bansa, kayo ay kapag kung kayo ay nahatidan ng mabuting balita, ay sumunod tayo sa ating banal na Panginoon Kristo upang tayo makapamuhay ng mabuti at tayo ay maligtas sa mga kapahamakan hanggang sa takdang panahon. So yung bawat mga bansa, kagaya ng bansang Pilipinas, mula sa simbahan na itinalaga dito ng ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay magliwanag bilang isang bansa. Agapin natin yung pamahalaan, magliwanag tayo sa lahat ng mga bansa, sa sanlibutan, sa buong mundo. Magliwanag tayo sa kanila sa pagpahayag ng mabuting balita at pag-iibayo nito na sumunod ang lahat ng mga bansa sa mabuting balita mula sa ating banal na Panginoon Kristo. So, tayo ay magabayan ang bansang Pilipinas, ang bawat mga Pilipino, magabayan tayo ng ating simbahan ng mabuting balita at tayo ay mag-ibayo sa pagpapalaganap nito at pagsasabuhay nito. Sundin ng mamayang Pilipino ng ating bansa mula sa pamahalaan ang mabuting balita at tayo ay maging bayan ng Diyos. Tayo ay maging kaisa ng Diyos sa kanyang pag-aari. Sa ngayon, tayo ay magiging maliwanag na tanglaw sa buong mundo at bawat mga bansa upang sila ay magabayan sa pagtalima ng mabuting balita. Ngayon, tayo ay hindi lamang yung mga Kristiyano ang naniniwala, kundi lahat ay magabayan upang tayo ay makapamuhay ng mabuting balita at makag-ibayo ang matuwid na pagbuhay sa bansang ito. So, kaya tayo mga Pilipino, tayo ay magkaisa na ang bansang ito ay mapag-ibayo nating mapasunod sa ating banal na Panginoon. Maging kung tayo man ay magkakaiba ng mga relihiyon mula sa pananaw at way ng iba't ibang mga Kristiyano at maging iba't ibang mga relihiyon, tayo ay magkaisa ng perpetuity upang sa gayon ay maisabuhay pa rin natin ang pananampalataya sa Diyos na tayo ay nagkakaisa at hindi naglalabanan. Pagkos ay umiiral yung kapayapaan sa ating mga bansa at tayo ay nananampalataya sa ating mga bansa. Ganyan tayo magkaisa. Paingaralan natin yung kapayapaan at tayo ay huwag padala doon sa mga nagpapairal ng mga kasamaan sa bawat mga bansa o mga taong hindi nananampalataya sa Diyos o mga taong liko-liko ang mga pag-iisip. So hindi tayo dapat padadala sa kanila at sila ay kaintingin natin yung na mahikayat ang marami sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon at makatupad ng kanyang kalooban upang tayo ay magbabayan ng Diyos na tumutupad sa kanyang kalooban. At kung tayo natin maging matapat o ang karamihan sa mga Pilipino ay maging tapat na lingkod ng ating banal na Panginoon, itong bansang ito ay magiging bayan ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay tatanglaw sa lahat mula sa gawain ng banal na Panginoon Kristo. Lahat ay magabay natin sa buhay at kaligtasang spiritual. At maligtas pagdating noong takdang panahon. At tayo ay yung mga bansa kinakailangan kapag tayo ay tumawag sa pangalan ng ating Panginoon, tayo ay kanyang bibigyan ng kaligtasan. Kaya sa pang-araw-araw nating pamuhay, itong bansang ito ay magiging ligtas sa anumang uri ng mga kapahamakan at tayo ay gagabayan ng Diyos na tayo makapamuhay ng mabuti at maayos. At maging gabay tayo sa buong mundo na sila ay magkaroon ng mabuting pamumuhay. So kaya yung bawat mga bansa, hindi lamang bansang Pilipinas, sa bawat mga bansa, gagabay nyo sa bawat mga bansa na kayo ay maliwanagan, kayo sa paghatid sa inyo ng mabuting balita, kagaya ng ating pagayag na ito, doon sa bawat mga bansa at mga simbahan na nakatalaga sa bawat mga bansa. Pag-ibayuhin nyo ang pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Kayo maging bansang o kayo maging bayan ng ating banal na Panginoon. Pinili man kayo o hindi, kayo ay bansang maglilingkod sa Diyos. Kayo magiging bayan niya at kayo ay magkakaroon ng mabuting pamumuhay. Kaya tayo ay magkaisa na pairalin yung mabuting balita sa buong mundo at tayo ay magkaroon ng kaligtasan ng spiritual at hindi tayo makisa doon sa parurusahan ng Diyos pagdating ng takdang panahon na hindi nakatupad ng kanyang kalooban, hindi sumunod sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng aral at pahayag ng banal na Panginoon Kristo. So yung mga taong ligo-ligo ang pag-iisip na hindi sila makaisa sa paglilingkod sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, sila ay
parurusahan pagdating ng takdang panahon sapagkat sila ay hindi nakatutulong sa halimbawa sa bansa natin, hindi sila nakatutulong para mapag-ibayo yung mabuting balita para ito ay malumaganap sa mundo. Bagkus ay ito mga taong liko-liko ang mga pag-iisip ay sila ay yung maharang upang lumaganap ng mabuting balita at sila ay nagiging balakid sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay magkaisa ng pag-ibayuhin ang pananampalataya at yung pananampalataya natin ay magiging liwanag sa buong mundo, magliliwanag sa bawat mga bansa. So tayo ay pagpapalain ng banal na Panginoon Diyos ang bansang ito hanggang sa takdang at alimang bansa na susunod sa ating banal na Panginoon. Pag-ibayin natin yung interfaith-unity upang matupad ang iba't ibang mga reliyon at tayo magkaisa at tayo magbabayan pa rin ng Diyos mas magkakaiba tayo. So yun at muli sana nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelism sa inyong spiritual na pamumuhay at yung mga bansa. So kayo ay magabayan ng sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay maging bayan ng Diyos. Maging bansang Pilipinas na ito ay maging maigting na maging bayan ng Diyos at mula sa simbahan na itinalaga ng Diyos dito tayo ay makapagliwanag sa tulong ng ating kapamahalaan ay ipalaganap natin ito sa mundo. At muli, yung gabay ng Banal na Santa Maria ay gumabay sa ating pagbabahagi ito ng The Bible Evangelizations at maliwanagan ang bawat mga bansa. Maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan, maliwanagan yung ating mga bansa at kayo ay maging bayan ng Diyos. Kayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos at kayo ay maging bayan ng Diyos. At magkaroon ng kaligtasan spiritual at pagdating ng takdang panahon, kayo ay mananatiling bansa pa rin na naglilingkod at sumusunod sa ating banal na Panginoon. At hindi kayo mapailalim na maging suwail at maging isa ng mga kasamaan pagdating ng panahon na siya susupili ng ating banal na Panginoon. Kaya maliwanagan kayo at tayo ay magabay ng kaliwanag ng Banal na Santa Maria at talimahin natin ang mabuting balita. So, yung mga bansa ay maliwanagan kayo at talimahin ang mabuting balita. So, aside from that, yung doon sa interfaith unity, patuloy tayong magkaisa dyan upang maiwasan natin yung hidwaan, hindi magkakaunawaan, naong sa digmaan at mga karahasan. So, tayo ay makagabay sa bawat mga tao na may iba't ibang pananampalataya, iba't ibang pananaw sa bawat mga organisasyon, bawat mga bansa, bawat mga pamahalaan, bawat mga wika at mga lahi na ito ay magkaisa anuman ang inyong tinubuhan. At tayo ay magtulungan sa ating pamumuhay. At maging ehemplo tayo ng pananampalataya. At yung CBCP and Vatican Church, kayo ay patuloy na magabayan ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at kayo ay patuloy na mapagbuklod sa katauhan mula ba sa Pilipinas sa pananampalataya sa ating Banal na Panginoon at mula Panginoong Jesucristo at mabuting balita. Kayo din ang The Bible Evangelization sa munting kakayanan ito ay sa gabay ng ating Banal na Santa Maria ay mapagbuklod sa katauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Yesus mula at ang bawat mga kapamahalaan mula ba sa Pilipinas maliwanagan ng Banal na Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti. Patas na hustisya at tugunin niyo yung karapatan ng bawat mga inyong nasasakupang mga bansa. Yan at mula ba sa Pilipinas. So kayo maliwanagan at tugunin niyo yung karapatan ng tao ng bansang Pilipinas. Yan. At doon sa aming lokal na pamahalaan, kayo maliwanagan ng Banal na Santa Maria at kayo patuloy na makapamahala ng mabuti mula doon sa ating lokal na pulisya roon. Kayo ay magabayan at kayo makapamahalang ng patas ng hustisya at makapagpairal kayo ng kapayapaan ng patas sa bayan ng ibang bansa. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at ang pagpapala at proteksyon ng ating banal na Panginoon Diyos ay bumabay sa bawat isa at bawat mga kapamahalaan. Magandang hapon sa inyo lahat.